Maayong gabi, mga kapatid. Purihin ang Diyos. Okay, so, purihin ang Diyos. Okay, magandang gabi sa lahat. Okay, at salamat sa mga kapatid na nandito ngayon. Muli mga kapatid, idulog natin sa Diyos ang ating pong pakikinig ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin sandali. Amang makalangit, pagpalain niyo po ang gabing ito. Magsalita po kayo, hindi po ako kundi kasapapanin niyo lamang ang bibig ko. Banal na Espiritu, Panginoong Jesucristo, at dakilang Ama, aming Ama sa langit. Kayo po ang magpahayag sa amin sa lahat ng mga kaluluwag nandito ngayon. Mangusap kayo sa bawat isa sa kanila. Mangusap kayo sa aming lahat. Dahil kailangan namin ng inyong kapahayagan. Ito po ang aming panalangin. Ano mang mali at kasalanan na nakikita ninyo sa aming mga puso, kami ay patawarin nyo. Kami ay pakasakdalin nyo. Bigyan nyo kami ng pusong dalisay upang makatanggap kami ng mga dalisay na salita mula sa inyo na siyang kayamanan ng aming mga kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming hinihiling. Amen. Amen. Mga kapatid, pasensya na po dahil yung boses ko po ngayon parang iba. Napansin niyo po? Okay. Maganda na eh. May sipon po ako eh. May sipon, kaya iba po yung ano. Kaya, hoping po naiintindihan ninyo yung ano. Okay po. Atin pong basahin po ang Roma 5. So, nandito tayo ngayon mga kapatid sa Romans 5. Dito po tayo mag-uumpisa uli no, sa Romans 5. Kaya salamat po sa Diyos kasi nung nakakaraang mga linggo, pinag-aralan natin yung Romans 4. Ngayon naman po ay nasa Romans 5 tayo. So, naniniwala po ako mga kapatid no, na ang salita po ng Diyos ay magagamit po natin sa buhay natin. Amen po ba? So, yan po ang ano eh, yan po ang maganda no, sa Biblia na hindi po ito aklat na hindi nakaka-relate sa atin. Ito po ay pinaka-relatable na aklat para sa atin. Makakatulong po ito sa buhay natin. So, sino mang tao ang walang interes sa Bible, delikado po yan kasi mga kapatid, napakaganda po ng pagsunod natin sa Bible. Malaki po ang ating pakinabang. So, basahin natin yung Romans 5 verse 1. So, ito po yung mababasa natin. Ang sabi po, ito po ang nakasulat. Yaman nga na tayo po ay inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At basahin natin yung verse 2, sa pamamagitan din naman niya, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito, diyan nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. I-push natin yung verse 3. At hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian na lamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. Okay, sabi po mga kapatid, doon po sa verse 1 sa English version, ang sabi, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, no, maganda po yung tema natin ngayong gabi. Tungkol po ito sa tinatawag nating pamumuhay, paano tayo nabubuhay sa pamamagitan ng tinatawag na pananampalataya. So, sabihin nga natin mga kapatid, pamumuhay ng may pananampalataya. Pamumuhay ng may pananampalataya. Yan. So, di ba mga kapatid, pag sinabi nating pananampalataya, hindi lamang yan sa Diyos inuukol. Halimbawa, may mga tao dito, kasama tayong lahat, meron tayong pananampalataya sa
trabaho natin na kapag tayo ay nagtrabaho, sisweldohan tayo. Tama ho ba? Pananampalataya yun eh. Sumasampalataya tayo na kapag nag-ayos tayo sa pag-aaral, bibigyan tayo ng ating teacher ng mataas na grade. Di ho ba? So, ang tao po, nabubuhay tayo sa pagtitiwala. No? Nabubuhay tayo sa ganyan na nagtitiwala tayo na kung gagawin natin ang isang bagay, may pakinabang tayo. So, pagtitiwala po ang tawag dyan. Ngayon po, sa Diyos po, mga kapatid, may sinasabi na pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Tandaan natin mga kapatid to, no? Na sa Biblia po, ang pananampalataya po ay ang isa sa pinakamagandang eksplanasyon. Mga kapatid, pagdating sa pananampalataya ay kailangan po ang pananampalataya natin, yan po ay tinatawag na nakaugnay, nakakonekta sa sinasabing pinawalang sala. Mga kapatid, no? Pananampalataya po na nagbibigay sa atin ang tinatawag na kapatawaran mula sa Diyos. So, ganito yan mga kapatid, bigyan ko kayo ng example. Parang ganito yan. Mahirap sumampalataya sa Diyos kapag yung pagsampalataya natin sa Diyos, wala tayong katiyakan kung ang Diyos ba ay tumutugon sa atin. Di ba mga kapatid? Parang ano yan eh, parang kung ibabalik natin ganito, kung ibabalik natin sa pagiging empleyado halimbawa, di ba mahirap na nagtatrabaho ka, pero hindi mo alam kung seswelduhan ka ng kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Gusto niyo ba yun mga kapatid? Gusto niyo ba yun na nagtatrabaho tayo pero wala tayong katiyakan kung tayo ay tatanggap ng pakinabang mula sa ating pinagtatrabahuan? Okay po ba yun? Di ba hindi? Halimbawa sa pag-aaral, pwede mo ba nag-aaral tayo kahit mabuti na yung ginagawa natin pero hindi natin alam kung ipapasa ka ng teacher mo? Okay po ba yun? Di ba hindi? So mga kapatid, gano'n din sa pananampalataya. Mahirap sumampalataya sa Diyos kung hindi mo alam kung ano bang itutugon ng Diyos sa'yo. Kasi ano po yan eh, yan yung sinasabi natin mga kapatid na kailangan ang pagsampalataya sa Diyos, tiyak tayo na naririnig ng Diyos yung puso natin. Amen ba mga kapatid? Ang pananampalataya, mga kapatid, ganito, kailangan tiyak tayo na ang Diyos nakikinig sa atin o nakikilala niya tayo. Diba? Kasi hindi pwede mga kapatid na ang pananampalataya ay basta lang natin sabihin na ay sumasampalataya ako sa Diyos, okay na. Eh, ang tanong, yung Diyos ba na sinasampalatayanan mo, alam ba ng Diyos yan? Di ba mga kapatid, no? Alam ba ng Diyos? Kilala ka ba ng Diyos? Kilala ka ba ng sinasampalatayanan mo? So yan mga kapatid yung tanong natin, no? So tanongin natin, kilala ba ng Diyos ang sinasampalatayanan, ang mga sumasampalataya sa Kanya? Well, ako mga kapatid, ang sagot ko dyan, oo. No? Kilala ng Diyos kung sino yung mga totoong sumasampalataya sa Kanya. Kilala din ng Diyos kung sino yung mga hindi totoo na sumasampalataya sa Kanya. Naniniwala ba kayo ng mga kapatid? Yun, no? So, alam ng Diyos kung totoo yung pananampalataya natin sa Kanya. Alam ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, sa Romans 5, di ba, kung maganda po na, ang sabi ni Pablo sa verse 1, di ba, may nakalagay, pansinin niyo po ang sabi rito ni Pablo, yaman nga na tayo ay mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapanatagan sa Diyos. So, mga kapatid, ganito, pinakikita po ng Bible sa atin na ang pananampalataya pala na sinasabi ng Bible na makapagbibigay po ng kapanatagan sa lahat ng tao, no? Sa mga tao po na may sinasabi silang pananampalataya, makatitiyak pala sila na sila ay may kapayapaan sa Diyos, hindi po presumption. Mga kapatid, natandaan natin ang pananampalataya hindi lang pinipresume. Ano ba sa Tagalog yung pinipresume? Yung akala. No? Nag-aakala tayo na basta may faith ako, okay na. Hindi po totoo yun. No? Kailangan po makarating sa Diyos yung tinatawag na faith natin. Kailangan may connection tayo sa Diyos.
Yun po yun. Yun yung sinasabi natin na alam ng Diyos kung totoo yung faith natin. Kaya ang sabi ng Bible, eto mga kapatid, totoo ang faith ng tao kung siya'y pinatawad ng Diyos. Amen ba ron, mga kapatid, no? Totoo yung faith natin kung yung faith na yon, yung pananampalataya natin, nanggaling sa pagpapatawad ng Diyos. Okay mga kapatid? Okay ba yan? No? Kasi yan ang sabi ng Bible eh. Sabi ng Bible, sa lahat ng pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon silang kapayapaan. Yan ang sabi ng Bible. So may tanong tayo. Paano natin matatanggap yung kapayapaan mga kapatid? Paano ba tayo magiging payapa? Ang sabi ng Bible, kapag tayo ay pinatawad sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang pananampalataya po, mga kapatid, tandaan natin, ang pananampalataya totoo sa Diyos, ibig sabihin po niyan, may kapatawaran na dumarating sa atin. Amen ba ron? Mayroong sinasabi na kapatawaran. Kasi mga kapatid, yan ang tema ng Romans 5:1. May babasahin tayo mga kapatid no, na mga talata sa Bible, partikular po dito sa Marcos. Bakit kailangan dumating tayo sa punto na kailangan tayong patawarin? Ibasahin natin yung Marcos 7. Okay, anong sabi rito mga kapatid? Tingnan natin yung puso ng tao. Okay, Marcos 7, basahin natin yung verse 21. Okay, anong sabi rito? Okay, Marcos 7, mula verse 21. Okay, ito ang sabi ng Bible mga kapatid, no? Okay, sabi rito, okay, sabi ng, tingnan nyo na lang po ito sa monitor, sa English kasi ano, etong babasahin ko po Tagalog. So sabi dito, nakalagay, mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip. Sabi rito, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pandaraya, ang kahalayan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nakakahawa sa tao. Mga kapatid, ano yung napansin nyo sa sinabi ng Panginoong Jesucristo? May tanong tayo, bakit ba kailangan ang ating pananampalataya sa Diyos, ang itugon ng Diyos sa atin ay pagpapatawad? Ano po ba ang estado ng puso ng tao? Sa palagay niyo mga kapatid, nang banggitin ni Jesus ng ating Panginoon ang estado o katayuan ng puso ng tao, ano pong napansin nyo? Ano ang laman ng puso natin kapag wala pa tayo sa Diyos? Sige mga kapatid, ano ang sabi ng Bible? Ano ang laman ng puso natin? Puro karumihan at kasamaan. Napansin niyo po? Yan ang nature ng puso. Yan mga kapatid, ang kalikasan natin kapag tayo po ay hindi pa naboborn again. Napansin niyo po? Yan ang puso ng tao mga kapatid, no? So, kapalagay niyo, nagsisinungaling ba ang Diyos dyan? Na yan ang laman ng puso natin? Totoo ba yan mga kapatid? Totoo yan. Baka sabihin natin, Lord, sakdal ang puso ko, mabuti ang puso ko. Bakit yung sinasabi na ang laman ng puso ko ay kasamaan? Totoo naman eh. Di ba mga kapatid? Ano bang mas lamang sa loob ng puso? Yung kabutihan natin o yung kalokohan natin? Di ba no, tita? So ibig yung sabihin, kaya po kailangan tayong humingi ng tawad sa Diyos at sumampalataya sa Diyos para makatanggap tayo sa Diyos ng pagpapatawad. Kasi nga ang puso natin marumi. Kailangan may linisin ang Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya sabi ng Romans 5:1, di ba nakalagay, tayong mga pinawalang sala. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ang lahat ng kasalanan na yan ay naihingi natin ang tawad sa Diyos, mga kapatid, lahat ng kasalanan, ang sabi ng Bible, sa mga pinawalang sala, yan ang sabi mga kapatid, no? Sa mga pinawalang sala, ibig sabihin po, kapag tayo ay tumanggap sa Diyos ng kapatawaran, ibig sabihin, doon pa lang, magkakaroon tayo ng peace, kapayapaan. Amen po ba mga kapatid? So, siguro may mga tao dito, hinahanap natin ang kapayapaan sa mga bagay na material. Wala pong kapayapaan dyan. Hinahanap natin ang kapayapaan sa kapwa natin. Well, hindi maibibigay ng kapwa natin yan, ano? May kanya-kanya tayong kabigatan din na dinadala.
Baka hinahanap niyo yung kapayapaan, mga kapatid, sa pamilya niyo. Tama po ba? Well, maganda naman may family tayo kasi ang family ay suporta natin yan pag meron tayong ginagala. Ang problema lang, mga kapatid, ang kapamilya mo, tao din yan. Tama po ba? Mahina din ang tulad mo. So, ang kapayapaan, mga kapatid, much better hanapin natin sa Diyos. Kasi, ang Diyos lamang ang pwedeng magbigay ng kapayapaan sa atin. Hindi ang tao. Ang tao po, instrumento ng Diyos yan. Pero ang totoong nagbibigay ng kapayapaan ang Diyos. Kaya mga kapatid, ganito, no? Isipin nyo to, ha? Ang kapayapaan, kung hahanapin mo sa mundo, hindi mo makikita. Nandaan niyo mga kapatid, ha? Huwag nyo hanapin sa mundo ang kapayapaan. Walang kapayapaan dito kasi unang-una, ang puso ng tao masama. So, paano mangyayari na magiging mapayapa tayo kung yung puso pa natin masama? So, walang kapayapaan. Nandyan pa rin ang krimen, corruption. So, baka sabihin natin, Pastor, pwede naman maging mabuti ang tao. Tama, pero Diyos pa rin ang tutulong para maging mabuti ang tao. Hindi sa sarili nating lakas. So, ang turo ng Bible sa atin, mga kapatid, ang kapayapaan, sino lang ang pwede magbigay? Ang Diyos. Tama po, no? So, sa pamamagitan ng ano? Pananampalataya. So, ang unang ginagawa ng faith, mga kapatid, patawarin tayo at ibigay sa atin ang peace. Ngayon ang tanong, pag nasa atin na yung kapayapaan, kapag nasa atin na yung tinatawag na pagpapawalang sala, ano po ang ating pakinabang sa Diyos? Well, mga kapatid, eto yung maganda, no? Sabihin nyo nga po, reward. Yan. Sabihin nyo nga po, mga kapatid, eto yung magandang word, blessing. Ayan. So, ano ang blessing na pwede nating tanggapin sa Diyos? Well, eto mga kapatid, no, kung babasahin natin yung verse 2. Tingnan nyo po yung blessing dyan. Ang sabi, sa pamamagitan ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo, itong nakalagay sa verse 2, meron tayong access. Nabasa niyo po yung salita? Meron tayong access by faith sa pamamagitan ng biyaya kung saan dyan tayo tumatayo. Napansin niyo po yung salitang access? Sabi niyo nga po access. Yan. So, parang ganito yan mga kapatid. Di ba pag tayo po ay pinaburanan ng Diyos, di ba pag pinaburan tayo ng Diyos, magbibigay ang Diyos sa atin ng access. Ibig sabihin po, lahat ng panalangin natin, tutugunin niya. Okay mga kapatid, huwag niyo lang kalimutan na maghintay. Tama po, no? Sa prayer, matuto tayong maghintay, matuto tayong magtiyaga, nakausapin ng Diyos, etc. Pero, ang maganda pong sinabi ng Bible sa atin, access. Ibig sabihin po, binigyan tayo ng Diyos ng connection. Tama po ba? O parang ano po yan parang binigyan ka ng Diyos ng personal na CP para sa Kanya. Ganun ang access, no? Personal. No? Parang ano yan, bro, yung binigyan ka ng Diyos ng parang ganito, matatawagan mo ako anytime, anywhere. No? Parang ganun, ano, ito yung number ko. So, siguro magandang example, binigyan ka ng Diyos ng calling card, no? Para makatawag ka sa Kanya. So, may sinasabi sa Bible na access. So mga kapatid, tingnan nyo to Sabi ng Bible sa atin, pansinin nyo po yung salitang access. Sabi rito, sa pamamagitan ng access na yan, dyan tayo, tingnan nyo po yung sabi ng Bible, dyan tayo naninindigan, at ito yung maganda, nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, bakit po kaya ganito? Ano ba ang koneksyon ng kaluwalhatian ng Diyos sa pag-asa natin? Mga kapatid, sa palagay niyo po, ano ang koneksyon ng Diyos o ng kanyang kaluwalhatian sa inaasahan natin? Kasi mga kapatid, ganito yan. Pag mayroon tayong access sa Diyos, tandaan po natin to di ba sabi ng Bible, lahat ng bagay na mabuti galing sa Diyos. Di ba sabi sa Santiago, lahat ng bagay na mabuti galing sa Diyos. Basahin na natin yung Santiago chapter 1, itong nakasulat. Tingnan nyo itong mga kapatid, no? Lahat ng bagay na mabuti galing sa Diyos. Santiago 1, basahin natin yung verse 17. Okay, tingnan nyo to Tingnan nyo po to sa yung verse na to. Tingnan nyo po dito sa James 1:17. Okay. Pansinin nyo po yung verse na to. Tingnan nyo po Every good gift, nakita nyo po? Every perfect gift is
from above. Sabi rito, lahat ng mabuting kaloob, napansin niyo po, lahat ng mga perpektong kaloob ay galing sa Diyos. Hindi ba mga kapatid sabi, from above. So ibig sabihin po, tingnan niyo pa, lahat ng bagay na mabuti, lahat ng bagay na nakaka-bless, lahat ng bagay na tinatawag natin, tingnan niyo mga kapatid ko, kasaganaan, mahabang buhay, buhay na walang hanggan, kagalakan, ano ba po ba? Lahat ng bagay na positibo. Kanino po nagagaling? Sa Diyos. So mga kapatid, kung galing sa Diyos yan at binigyan ka ng access, ha? Binigyan ka ng access, ibig sabihin, posible na makatanggap ka sa Diyos ng mga kaloob na ganap, mga sakdal, mga perfect gift. Yan ang sabi ng Bible sa atin. Amen po ba ron? So mga kapatid, maganda ba na may access tayo sa Diyos? Yes! Paano tayo magkakaroon ng access kung hindi tayo pinapatawad? Tama po ba? So kailangan, mga kapatid, no? Umpisahan natin doon yung sinasabi na, Panginoon, makasalanan ako, patawarin niyo ako. Gusto ko po, burahin niyo ang kasalanan ko sa harapan niyo. Huwag niyo na pong isisi sa akin yung mga kasalanan. Nawa po, mula ngayon, Panginoon, di ba sabihin natin sa Panginoong Kristo yan, tinatanggap kita sa puso ko bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Patawarin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng access sa inyo. Di ba mga kapatid ganon? Tama po ba yun? Na hinihiling natin sa Panginoon na may access tayo. Kasi po, pag mayroon tayong connection sa Diyos, mga kapatid, no? Mayroon tayong personal number galing sa Diyos. Alam niyo po, sabi ng Bible sa atin, lahat ng bagay, mga kapatid, na manggagaling sa Kanya ay pakikinabangan natin. Yung pagtotoo, no? At ito yung maganda rito. Mga kapatid, isipin nyo, ang Diyos po ganito, hindi siya spoiler, okay? Hindi siya, ang Diyos po bilang magulang, hindi po siya magulang na nag-i-spoil ng anak. Amen ba ron? So ang gusto niya sa mga anak niya, maging mga matuwid. Amen ba ron? So mga kapatid, ganito, ang maganda sa Diyos ganito, pag ikaw ay sumunod sa Diyos, hindi ka niya, tuturuan ka niya para ikaw ay maging banal, maging matuwid. So, ang gagawin ng Diyos, susubukan ka. Amen ba ron? At maganda yun kasi, pag walang pagsubok, hindi tumitino ang tao. Nakikita niyo po, di ba? Hindi tumitino. Hindi tayo nagiging, hindi lumalabas yung excellence natin kapag hindi tayo dumadaan sa mga trials sa buhay. Amen ba mga kapatid? So, ang gagawin ng Diyos ngayon, ang pakinabang mo ngayon, access. Bibigyan ka ng access. Okay, balikan natin yung Romans 5. So, ganito po yan. Ang mangyayari po yan, pag nag-umpisa ka na sa buhay Kristiyano, pansinin niyo to mga kapatid, no? Yung nakasulat sa Romans 5. Ito yung mapapansin niyo. Okay, sabi dito, pansinin niyo po yung verse 3. Basahin natin yung verse 3. Okay, tinan niyo sa mga monitor. May napapansin ba kayo? Okay, sabi dito not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. Old English, no? King James Version. Sabi dito ng Bible, ang nakalagay, ang sabi ni Pablo, tayo ay, sabi dito, natututo tayong magpuri sa Diyos sa mga kapighatian natin. Napansin niyo po yan? Na nalalaman natin na yung mga kapighatian ay gumagawa ng pagtsatsaga. Napansin niyo po ba ito mga kapatid, yung chapter 5 verse 3? So, ganito yan. Ang buhay Kristiyano po, tulad na sinasabi natin, hindi siya madali. Kasi, ang mga anak ng Diyos, kailangan po, tanggapin natin yung tanggapin natin yung sinasabing, kasi ang Diyos po, ang kanyang gusto, tayo ay maging tulad ni Jesus Christ. Amen po ba ron? So, ganun mga kapatid, no? Ang goal ng Ama, tayo ay maging tulad ni Jesus. May tanong po ako, si Jesus ba masunurin? Okay. Si Jesus ba sumusunod sa tatay niya sa langit? Kung ano yung gusto ng tatay sa langit ni Jesus, sinusunod ba niya? Okay. Na di bang masunurin si Jesus mula nang siya ay bata hanggang sa kanyang kamatayan? Amen po ba? So, napansin niyo mga kapatid na ang anak ng Diyos ay sumunod sa Diyos. Tama po ba?
At dahil doon, di ba ang sabi ng Bible, itinaas siya ng Diyos. Sabi mga kapatid, no? Itinaas ng Diyos ang kanyang anak. Bakit po itinaas ng Diyos yung kanyang anak? Bakit itinaas ng Ama si Jesus? Dahil ano po, Tito? Tama, dahil sumunod. Tama po ba? At yung pagsunod na yun dahil sumasampalataya siyempre si Jesus sa kanyang tatay. Tama po ba? Mayroon silang koneksyon sa isa't isa. Amen ba ron? Mayroon silang koneksyon. May access ang ama sa anak. Ang anak may access sa ama. So, iisa sila. So, ang ibig sabihin po, ang Panginoong Jesucristo, ipinakita niya sa atin kung ano ang buhay pananampalataya. Nagawa ni Jesus yun. Bakit mga kapatid? Si Jesus ba nakaranas ng kapighatian? Sige, may tanong ako. Nakaranas ba ng kapighatian si Jesus? Opo, nakaranas siya. Ano yung kapighatian na naranasan ni Jesus? Ano po yun? Marami. Tama po ba? Ano yung mga yon, mga kapatid, sa palagay niyo po? Ano po yung mga kapighatian na dinanas ni Jesus? Sige po, bumanggi tayo. Tita, ano? Kasalanan natin ang mga Tita, tama kayo. Kinukutya. Tama po ba? At sinasabihan siya ng masasamang salita. Tama po ba? At ano pa tita? Pinahirapan siya ng mga tao. Tama po ba? Pinako sa krus. Yun po ba ay madali na gawin o hindi? Mahirap, no? Nakita niyo si Jesus, naranasan niya ang kapighatian. Tama po ba? Pero sinuong niya. Di ba mga kapatid, napansin niyo? Sinuong niya ang kapighatian. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi di ba may usapan na sila ng Diyos? Tama po ba ng Ama? Na ang gusto ng Ama sa anak, ikaw ang magiging sakripisyo lamb. Di ba? Ikaw ang magiging kasangkapan, anak, para ang mga taong sasampalataya sa akin, patawarin sila. So kailangan may mag-sacrifice, kailangan may mag-alay ng buhay para magkaroon tayo ng access. Tama po ba? So sinunod ba ng anak ang Ama? Tama, no? May usapan na sila. Ngayon ang tanong, paano mga kapatid nagawa ng anak na kahit siya'y pinighati, nagawa niya pa rin makasunod? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi, nasa kanya ang banal na espiritu. Amen po ba? At ang sabi ng Bible sa ating mga kapatid, ang pangako ng Diyos, sa sasampalataya at susunod sa Kanya, pakikinabangan niya yun. Siya'y dadakilain. Amen po ba? Siya'y itataas. Ibig sabihin po, sabi ng Bible sa atin, malinaw, sa mga nakakaranas ng kapighatian dahil sa pananampalataya, ang sabi, gumagawa yan ng positibong bagay. Ibig sabihin po, kahit tayo po ay nasa kapighatian, amen ba mga kapatid? Kung napipighati tayo, halimbawa sa panahon na to, may kapighatian tayo, no? Nahihirapan tayo, baka hindi pa naman yan mabigat, no? Pero sa atin, big deal na. Okay? Maraming tao kasi ngayon, kahit simple problema, big deal agad. Nai-stress agad. Ganun tayo eh. Pero tanong, ano ang bagay na magbibigay sa atin ng positibong pagtugon kapag tayo ay nasa kahirapan? Alam niyo po kung ano mga kapatid? Alam niyo po kung ano? Ganito yan. Ano man ang kalooban ng Diyos, mahirap man, masakit man, basta't kalooban ng Diyos, sa ikabubuti natin, amen po ba? Para sa ikabubuti natin at sa ikatutuwid natin at para sa ikasusunod natin sa kalooban niya. Amen ba ron? Kasi ang usapin dito mga kapatid, kalooban ng Diyos. Alam niyo kung susundin natin yun, kahit mahirap, kahit hindi madali. Di ba ang sabi ng Bible, may kapalit na gantimpala ang sumusunod. Tama po ba mga kapatid, no? Ang mga taong may pananampalataya sa Diyos, kahit mahirap yun, susuong siya. Kasi alam niya na may biyaya, may pagpapala sa mga masunuring mga anak. Ganun po yung mga kapatid. No? Kaya nga po ang sabi ng Bible sa atin, pansinin niyo po, tingnan niyo, sabi rito, kapag nasa kapighatian tayo, ang mga nasa Diyos, gumagawa ng pagtsatsaga. Amen ba ron? O, ito mga kapatid, yung kabaligtaran, no? Dito tayo magtatapos. Alam niyo ho, hindi magtsatsaga na manampalataya ang isang tao kapag hindi siya born again. Nakikinig? Pag tayo ay isang ordinaryo lang na relihiyoso, pag dumating yung mga pagsubok sa buhay na hindi natin yung tinitake na pagmomold ng Diyos sa atin o kaya pagtutuwid niya sa atin o kaya instrumento niya para tayo ay matuto tayo sa Diyos, no?
Alam niyo po, yung mga tao na iniiwan ang Diyos, mga kapatid kapag nasa kapighatian sila, na yung kapighatian nila, imbis na gumawa ng positibong bagay, sinasabi nila sa Diyos, walang kwentang Diyos. Kung kailan ako sumampalataya dito, tsaka pa ako nagkaroon ng maraming pagsubok sa buhay, ayoko na sa Diyos na to. Mga kapatid, ang ganong reaksyon, yun yung mga tao na wala pa talagang alam sa Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. Naintindihan yung mga kapatid, no? Ang tingin lang nila sa Diyos, parang genie. Nakikinig po, no? Ang tingin sa Diyos ng mga tao to, parang, ang Diyos ay parang hingian lang para ang kanilang buhay ay maging komportable. May tanong ako, ang tingin ba natin sa Diyos, hingian lang ng bagay para maging komportable tayo? Ganun po bang tingin natin sa Diyos? Mga kapatid, no? Mula ngayon, iwasan natin na ang Diyos ay ituring natin na tigapagbigay sa atin ng komportableng buhay. Hindi po ganun ang Diyos. Ang Diyos po, pag sumunod tayo sa Kanya, itutuwid niya tayo sa lahat ng mali natin. Pasensya na po na sinasabi ng Bible yung totoo. Amen po ba? Kasi hindi tayo makakaiwas, pag sumunod ka sa Diyos, tuturuan ka ng Diyos. Idadaan ka ng Diyos sa kapighatian. Idadaan ka ng Diyos sa pagsubok. Idadaan ka ng Diyos sa kanyang pagmumold, sa kanyang paghubo, para tayo ay maging sakdal. So mga kapatid, may tanong ako, nakaka-enjoy bang sumunod sa Diyos? Enjoy ba tayo? Yes. Yun ang maganda, no? Kasi po, kahit mahirap, at least, ayaw kong gamitin yung at least, no? Masama yun. Kailangan mga kapatid, ituring natin at kagalakan ang mga nararanasan natin. Kasi mga kapatid, yun, purpose ng Diyos yun. Bahagi yun ng Diyos para matuto ang tao. Tama po ba? Para matuto ang tao. Ayaw ba natin magpawasto sa Diyos, mga kapatid? Gusto ba natin tayong masunod? Sa palagay niyo, gusto ba ng Diyos yun? Di ba hindi? Yeah. Bigyan ko kayo ng example Sino pong may mga anak dito? Di ba, meron tayo. Okay. Kung kayo po ang magulang, at kung makita niyo po yung anak niyo na lalaki, na mamamatay tao, rapist, nakikinig ba? Okay? Nakita niyo yung anak niyo na hindi maganda. Nakita niyo kung hindi niyo sila tuturuan ng tamang asal, hindi niyo sila tuturuan kung paano mamuhay, kung paano maging mabuting tao. Mga kapatid, sa palagay niyo, anong mangyayari sa mga anak natin? Dito. Di ba? So, kung ang Diyos po, di ba mga anak tayo ng Diyos, sa palagay niyo ba ang Diyos po, babayaan niya tayo na maging sobrang sama, maging sobrang makasalanan? Hindi ba niya gagawing patinuin tayo? Di ba? Patitinuin tayo ng Diyos, mga kapatid. Tama, no? Kaya ang Diyos po, tuloy-tuloy tayong itinutuwid. Kaya huwag po kayong magtaka kung minsan sa buhay po natin, mga kapatid, parang may mga suliranin na parang hindi ka makausad. Napansin niyo po, tinuturuan tayo ng Diyos mo. Yung pagtotoo, no? Kaya sabi dito ng Bible lang nakalagay, meron tayong access sa Diyos kasi kapag napipighati tayo, ang sinasabi ng Diyos, tiyagain mo yan, tiyagain mo. Yan kasi may tinuturo ako dyan. Ganun po yun. Di ba mga kapatid, kahit naman sa buhay, di ba? Napansin yung mga taong nagtatagumpay? Nakikinig po ba? Napansin yung mga taong nagtagumpay, di ba? Sa palagay niyo po ba, hindi sila duman sa butas ng karayom? Sige mga kapatid, sa palagay niyo. Lahat ba ng taong nag-succeed? Yan ba yung mga tao na hindi dumaan sa butas ng karayom? Dumaan sila sa paghihirap bago nila narating yun. Napansin niyo po? Yung mga malalaking kumpanya, yung mga taong nagtagumpay sa kanilang karir, lahat ng tao, mga kapatid, bago nila narating yung tagumpay, dumaan sila sa trial, dumaan sila sa pagsubok. Ganon din ang buhay natin. Amen ba? Ganon din sa atin. Bago tayo makatanggap ng gantimpala sa Diyos, tuturuan tayo ng Diyos. Para tayo ay maging mga matitinong Kristiyano. Yun po yun. Kaya, alam niyo mga kapatid, salamat dito sa Romans 5 kasi ang turo sa atin ng Romans 5 nakalagay, kahit tayo ay nasa kapighatian, ang sabi ng Bible, mayroon tayong access sa Diyos. Amen ba? Kasi ang unang regalo ng Diyos sa atin, kapag tayo ay sumunod sa Kanya at sumampalataya sa Kanya, mayroon tayong access. Ibig sabihin po, nandiyan ang Diyos kasama natin. Amen ba? Hindi tayo pababayaan.
Ganon mga kapatid. So it's time na sundin natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Manalangin tayo mga kapatid. Let us pray. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa kanyang salita. Purihin ang mga talatang ating nabasa. Ama, salamat dahil tinuruan niyo kami na ang pananampalataya po, hindi lamang ito paniniwala sa inyo. Ito po ay, kapag totoo po na kami ay may pananampalataya, galing po sa inyo, sinasabi niyo po na pinawawalang sala niyo kami kapag kami ay sumasampalataya sapagkat kailangan mapawalang sala kami, Ama, sa lahat ng aming kasalanan. Kapag pinatawad niyo na kami, binibigyan niyo kami ng kapayapaan. At kapag may kapayapaan na kami, mayroon kaming access. Panginoon, dakilang Ama, totoo po na kailangan namin ng access. Kasi po, kung wala po kayo sa amin, wala kaming kayang gawin, mahihirapan po kami sa sarili namin sapagkat ang puso namin ay marumi. Kailangan namin kayo para linisin kami. At alam namin, dakilang Ama, na ang puso namin ay posible po na tumira dito si Jesus upang kami po ay makasunod sa kalooban niya. Salamat sa gabing ito na kahit mayroon pong mga sinasabi sa Bible na kapighatian na darating, mayroon kaming kapanatagan sapagkat kasama namin kayo. Pagpalain niyo po ang gabing ito, ang mga kapatid namin, manatili nawa kami sa inyong katuwiran. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo mga kapatid magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay mga kapatid, sa atin pong pagkakaloob, let us sing, awitin natin ang Seek the Kingdom of God and His righteousness. Awitin po natin. Manalangin tayo. Dakilang Ama, palain niyo po ang mga kapatid namin na sa panahong ito na nalalapit na ang pagbabalik ng inyong anak sa mundo, ay kami po ay masumpungan na nagtatapat sa inyo, sumusunod sa kalooban niyo, sapagkat napakahalaga po na ang pananampalataya ay gumagawa sa amin ng pagsunod sa inyong kalooban. Dahil ito po ang esensya ng pananampalataya. Na sumusunod kami sa kalooban nyo no matter what. Naniniwala po kami na ginantimpalaan nyo kami ng access sa inyo at patuloy nyo kaming bibigyan ng kasapatan sa lahat ng kailangan namin. At kasangkapanin nyo rin po kami para sa paggawa ng mabuti, para sa pagtulong
sa gawain ng church, at kami ay maging daluyan ng blessing. Napakahalaga po, dakilang Ama, na kami pong lahat ay daluyan ng pagpapala nyo. Kaya't kasangkapanin nyo po kami, lalong-lalo na po sa panahong ito na ang mga tao po ay nangangailangan na makarinig din po ng mabuting balita mula sa inyo. Kasangkapanin nyo po kami. Anumang bagay po na kailangan mangyari ayon sa kalooban nyo, kasangkapanin nyo po kami. Sa lahat ng bagay na ito, naniniwala po kami na ang buhay po namin ay blessing. Yes. Sapagkat kayo po ay blesser, na kung saan po napakahalaga po ng ugnayan po ninyo sa amin. Na tinatawag nyo po kaming mga anak, tunay po na nakakataba ng puso, dakilang Ama, na sabihin po na kami ay inyong mga anak, mga tinawag sa biyaya. Nawa po, magala kami sapagkat minamahal nyo kami ng lubos. At nawa, gantihan din namin ang pagmamahal. Higit sa lahat, ang pagmamahal, ituon namin sa inyo sapagkat ito ang inyong nais sa amin, na ang pagmamahalan po ay umiral sa amin. I-bless nyo po ang gabing ito sa Diyos na tumawag sa atin sa biyaya. Patuloy niya tayong samahan ngayon at hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, amen at amen. Din po. God bless you. God bless you, God Bibi. bless. At Sir, God bless. Tita Lola, God bless. God bless everyone. Ano pa? Oo nga po pala.